Ayun, magandang buhay po sa ating lahat mga best friend. Welcome po sa Best Friend Moto. So dahil umuulan po ngayon sa aming pong biyahe papunta po ng Nueva Ecija, so magbabaya Aurora po kami mga best friend. Ito phone ang gamit natin mga best friend. So ito, gear up na tayo. So alas 3 na po ng umaga mga best friend. Kaya ayan, travel na. Andun na sa meet up place yung kasama ko, si Bro Harold. Ayan, shout out kay Bro Harold Basig. At ang gagawin po natin mga best friend, i-check po natin yung consumption nitong ADV natin. Itong gagamitin natin, ADV 160. At tingnan natin kung sa long travel na to ay kung ilan yung kanyang konsumo talaga. So as you can see mga best friend ay naka-trip. Yung trip 0 niya, yung trip A niya ay naka-0 na. Ayan. Then yung kanyang odometer eksaktong 1,100 mga best friend. Okay. Trip A naka-0. Ayan po mga best friend. Let's go. Mag-girap na tayo mga best friend. Mag-helmet na tayo. Uulan mga best friend, umaambot. So yun mga best friend, nandito na po ako sa may Gundaway, dito po sa may Cabarugis, Quirino. Inaantay ko po si best friend Harold. Galing po siya mga best friend sa Santiago, Isabela. Siya po yung mga kasama ko mga best friend na magbabiyahe ngayong madaling araw. Going Gimba, Nueva Ecija, magbabaya Aurora po kami ngayon mga best friend. Umuulan ngayon mga best friend oh. Kaya eto, cellphone na lang ang ginagamit nating pang video. Baka mamaya ay maulan din hanggang Aurora. Kaya tignan natin ano. Hindi natin may set up yung GoPro natin kapag maulan ng travel mga best friend. Ay nako. At ito na mga best friend, andito na siguro siya na to, si Bro Harold. Ayan, naka-muffler eh. Shout out Bro Harold Basig. Siya. Ayo. Nasaan kapote mo? Dito po sa loob. Magkapote ka na. Babasa ka. Magkapote ka na. Bro Harold. So sa travel namin ngayon mga best friend ay isang purpose para ipaalam sa inyo yung condition, road condition pagka galing tayo ng Quirino going to Aurora Province mga best friend, para sa mga biyahero dyan na patungo po, halimbawa galing ng region to patungong Nueva Ecija or patungong NCR and vice versa mga best friend, ay at least maipaalam ko po sa inyo, hindi ko man ma-videohan na detailed, pero at least malaman nyo yung road condition mga best friend ano. So yun yung gagawin natin, yun yung purpose natin kung bakit tayo magbavaya Dinadjawan sa biyahe po na ito papunta po ng Gimba, Nueva Ecija mga best friend. First time ni Harold mga best friend na magbiyahe patungong Aurora Province, maging sa Santa Fe mamaya pag uwi mga best friend, kaya exciting ang travel po na ito. Ayun mga best friend, nandito kami ngayon sa lugar na walang signal. Ayan, P-break muna kami ni Bro Harold. So between Nagtipunan to Dinadjawan. Yan. P-break lang, P-break. So kilometer check tayo, kilometer check. Ang tinatakbo natin 1,158 na mga best friend. So meron na tayong tinakbong 58 kilometers mula dun sa bahay. Yan, malayo-layo pa to. Tapos maambon. Yan, umaambon kaya hindi tayo makapag-vlog, cellphone lang gamit natin. So let's go. Malapit na kami sa Dinadjawan proper na to eh. Ayan o, so parang talagang grabe yung mga puno oh. Nakalbo naman na. Yung mga nyog wala nang laman, bumaba lahat ang mga dahon niya oh. Kasama ko si Bro Harold.
Tara bro. Kilometer check 1,181. So mula Cabarugis, yan pa lang yung naubos niya na gas. Yun mga best friend, nandito na po kami sa may Dinadjawan town proper. Alright, so ito na po yung itsura mga best friend. Oh, grabe. Talagang ramdam mo, kitang-kita yung ebidensya na talagang hinampas-hampas ng bagyo itong lugar na to. Itong probinsya po ng Aurora mga best friend. Ito na po yung pong sa may Dinadjawan loves you mga best friend. Wala nang ka-view sa totoo lang. Okay? Talagang nakikita talaga natin yung pong hirap na kanilang dinanas. Ano po yung lakas ng bagyo na Pipito. Sunod-sunod ba naman na mga bagyo mga best friend? 5 ata kung di ako nagkakamali, 4 na mga bagyo na duman sa aming mga lugar, sa aming mga probinsya. Pati yung gymnasium, pati itong pamilihang bayan nila mga best friend, itong pinaka parang palengke nila dito na maliit, parang ayan, talagang daming nasira mga best friend. May mga eskwelahan pa na nasira mga best friend. Now mga best friend, yung pong status ng daanan from Quirino to dito sa Dinadjawan, passable. Ayan, kung sa tanong ay passable ba? Yes. Yun nga lang mga best friend, hindi ako nakapag-video gamit yung GoPro kasi maulan, sobrang ulan talaga mula Quirino hanggang dito sa Dinadjawan mga best friend. Kaya kita nyo, nakakapote pa rin kami. Okay, kaya hindi ko ma-install yung aking GoPro dahil mababasa, syempre masisira mga best friend. Kaya eto, ninanakaw-nakawan na lang natin ng video kahit papano. Isang beses lang ako nakapag-video kanina mga best friend nung nag-pee-break kami ni Bro Harold kasi nga maulan. Kita nyo naman dun sa video na talagang umuulan mga best friend. Pero yung road status passable mga best friend. Expect nyo lang, di ba maulan, talagang andun medyo maputik yung daan pero passable. Dahan-dahan lang sa mga motorcycle, sa 4 wheels walang problema mga best friend. Sa single motor lang medyo, syempre nagbabalance tayo sa single motor, ayan, kaya wag masyadong mabilis pero passable. May mga landslides mga best friend pero na-clear naman, passable siya, passable. Okay, so dahil yun dun sa effect nung pong bagyo na dumaan mga best friend, kaya maraming mga landslides, pero safe naman mga best friend, na clear sa daanan kaya madadaanan siya. Ayan, maputik nga lang konti. Hindi ko naman nilalahat yung all road mga best friend papunta dito sa Dinadjawan, pero may mga ilan-ilan na mga parte po na medyo maputik lang talaga. Sa 4 wheels walang problema mga best friend, walang problema, passable po. Okay, so eto, patungo na tayo mga best friend ng Maria Aurora. Magpipicture kami mamaya doon po sa may rock formation mga best friend kasi first time ni Bro Harold na dumaan dito, kaya sinusulit namin yung pagpipicture, pagbibideo niya mga best friend. At first time niya din mag long ride mga best friend. Iikot kami mamaya sa pag-uwi namin, dadaan naman kami ng Santa Fe kasi hindi pa siya dumadaan doon, as in first time niya mga best friend. So ito po mga best friend, grabe ang itsura po ng Dinadjawan. Buti nga kahit papano nakapag-recover na sila sa lagay nito kahit papano. Pero wala pa daw kuryente ngayon hanggang ngayon mga best friend dito sa Dinadjawan. Ewan ko kung ano pang lugar ang walang kuryente, pero dito sa Dinadjawan wala pa daw kuryente mga best friend. At yun ang isang problema nila ngayon. Okay, yung mga halaman dito, mga puno, talagang naka-recover na kahit papano yung style na yan, yung mga lagay na yan. Pero nai-imagine na natin yung itsura ng mga punong kahoy, yung mga bahay-bahay nila after nung bagyo mga best friend. Talagang madaming nasira sa totoo lang. So dito po sa Dinadjawan mga best friend, road condition going to Baler. Ito as you can see, may mga truck, 4 wheels, ayan. Malalaking truck, passable, wala pong problema mga best friend. Nagtanong na rin tayo kanina sa mga biyahero na mga truck, mga 4 wheels mga best friend, kung anong status nung pong daanan patungo po ng Baler, ay wala daw pong problema, passable mga best friend.
Okay, tingnan nyo mga best friend, no? Yung mga nyog, buti nga medyo tumaas-taas na yung mga kwan niya, dahon niya, pero after the typhoon mga best friend, nakababalat yung mga kwan niyan, dahon. Ayun, may mga konti-konting mga ganyan na road conditions natin. May mga lupa na nasa highway mga best friend, at pagka umulan syempre maputik yan, pero passable naman mga best friend, wala pong problema. Ayan, oh. So, patungo po kami ngayon ng Dipakulaw. Doon po sa may rock formation mga best friend. Magpipicture kami doon mamaya. Dahil yun po yung isa sa mga napakagandang icon ng Aurora Province, yung rock formation na yun mga best friend. Kaya hindi namin palalampasin ni Harold na makapag-picture doon, mag-video, kasi lalo na siya na first time niya dito na dumaan. Okay, so let's go mga best friend. Malapit-lapit na. Ay, medyo may kalayuan pa to mga best friend hanggang dun sa rock formation. Kaya travel na tayo mga best friend. Let's go. Yung mga resort naman mga best friend dito po sa Dinadjawan, yung mga ilang mga resort na nadaanan natin mga best friend ay karamihan sa kanila, yung mga kubo-kubo nila mga best friend na wash out talaga. Ayan, nasira mga best friend. Alam nyo naman, di naman ganun katibay yung mga kubo na ipinatayo nila dito po sa gilid po ng dagat. Mga best friend, yung lakas ng bagyo ba naman na yon, kahit nga sementadong bahay medyo nasira pa. Ayan. How much more yung mga ganun na mga kubo-kubo, di ba? Na mga cottages na ipinatayo nila, talagang karamihan mga best friend ay nasira. Kaya bago kayo pupunta dito mga best friend sa mga resort dito, o gusto nyong mag-swimming, ganyan, talagang magbakasyon dito, see to it na makontak nyo po muna yung mga resort na pupuntahan ninyo. Mag-search kayo sa Facebook, sa internet, yung mga resorts dito mga best friend, at kontakin nyo muna sila para malaman nyo po yung pong lagay ng kanilang mga resort. Wag po kayong mag-walk-in. Ayan, wag lang po kayong basta pumunta rito sa ngayon, kasi nga una, walang kuryente, tapos hindi nyo pa alam kung anong lagay ng mga cottages, yung mga kubo-kubo nila dito, yung mga resort dito. Okay lang kung may mga sarili kayong mga tent, may sarili kayong pagtulugan, ganyan, mga gamit for camping. Ayan, pwede kayong pumunta dito anytime mga best friend. Okay, so yun po yung update patungkol naman po sa mga resort dito po sa Dinadjawan mga best friend. Ayan, mga best friend, tulad nito, road condition, Dinadjawan going to Dipakulaw, going Baler. Ayan, may mga ganito sa daanan dahil nga sa nag-overflow yung mga ilog, ganyan, yung mga tubig, kaya pati mga lupa ay naidala dito sa mga highway mga best friend, pero passable naman, walang problema mga best friend. Pero pagka umuulan, syempre maputik yan, madulas, kaya ingat pa rin mga best friend. Doble ingat sa magbabiyahe, dadaan dito mga best friend, lalo na sa mga motorcycle, sa mga single motor mga best friend. Ayan, mahirap madulas. Ayan, syempre pag nadulas, semplang abot mga best friend. Sa four wheels, walang problema. Ayan, madaming mga biyahero dito na mga single motors mga best friend. And of course, pati mga four wheels, walang problema. And marami din dumadaan dito na mga four wheels. Pati nga truck, yung mga malalaking truck mga best friend ay dumadaan po dito. Kaya passable talaga itong way na to mga best friend. Ingat lang talaga. Tignan nyo to mga best friend, yung mga nyug yan mga best friend. Tignan nyo mga kanya, mga dahon niya, grabe, nakababa lahat. Naka-recover na sa lagay na yan kahit papaano yung nyug na yan, mga best friend. Pero imagine niyo yung itsura niyan nung pong katatapos ng mga bagyo mga best friend. Naku po, sabi nga nung mga ilang nagko-comment, ang Dinadjawan daw ay parang ghost town mga best friend. Pero ayan nga, dahil nga sa epekto, talagang ipinapakita lang na ganun ka grabe yung epekto po ng bagyo dito po sa Aurora mga best friend. Kaya kawawa naman sila, kaya pag-pray natin yung mga kaibigan natin na mga taga Aurora na makarecover sila sa madaling panahon. Ayan, magkaroon na ng kuryente para tuloy-tuloy ang buhay mga best friend. Kanina mga best friend, pagpasok natin ng Dinadjawan, ayan, ay mula Cabarugis mga best friend, wala nang ulan dito sa Maykuan, malapit sa Dinadjawan kanina. At
Dry naman mga best friend yung pong panahon dito po sa Aurora mga best friend. Yun nga pinagtataka ko dahil dun sa Quirino Province hanggang nagtipunan kanina pati hanggang sa boundary nga Mga best friend, talagang umuulan, maulan talaga yung nakakabasa na ulan. Kaya hindi ako pwedeng mag-set up ng GoPro kasi siyempre mababasa, masisira yung GoPro natin. Kaya dito na lang sa may bandang Aurora talaga ako nakapag-set up ng aking GoPro mga best friend. Dito na lang sa Dinadjawan proper. Ayan, dry na dito, walang ulan. At maging sa Nueva Ecija daw ay walang ulan mga best friend, sabi po ng mga kaibigan natin na taga ron. Ayun mga best friend, malapit na tayo sa may rock formation. Kaya ito mga best friend, yung condition po ng road mula Dinadjawan hanggang dito po sa may rock formation mga best friend ay so far so good. Passable, wala pong aberya sa daan. Maganda po yung daanan mga best friend. At passable talaga siya. Ayan, malapit na tayo. Yun na po yung rock formation na sisilip na po natin mga best friend. At tingin muna kami ni Bro Harold ng magandang spot dito para hindi namin ma-miss. Grabe mga alon no mga best friend, buti na lang may dagat talaga dito sa may Aurora. At least kahit papano yan ang nagpapaganda pa rin dito mga best friend. Yung mga halaman, mga dahon-dahon, mga puno mga best friend, alam nyo na, kita yung pong hampas ng mga bagyo, pero buti na lang may dagat, nakaka-relax pa rin mga best friend, very relaxing. Ayan, tingin muna kami ni Bro Harold dito. Okay, yung magandang spot dito sa kanan mga best friend na medyo maluwag na space, wala mga best friend. Eto dito yun ayan, dito na banda, pero ayan may mga bakho naman dyan, kaya hindi tayo makapagpwesto dyan mga best friend. Dito na lang tayo sa kaliwa, tingin tayo. Ayan, dito siguro pwede dito pagkatapos itong van na to, itong ambulansya. Ayan, alright, so dito mga best friend may pwesto kami ni Bro Harold dito. At syempre hindi mawawala ang pagpipicture mga best friend. So far so good, salamat sa Diyos. Maganda po yung daan hanggang dito po sa rock formation mga best friend. Nakarating sa rock formation ang dalawang motor na to. Ayan yung icon ng Aurora. Grabe mga best friend, kasarap. Woo! No, galing. Grabe yung hampas nung kaso na grabe yung alon. So mga best friend, ito ay part 1 ng ating pong road check. Ayan, from Quirino Province to Aurora hanggang Aurora to Nueva Ecija mga best friend. So may part 2 pa to mga best friend. Dito na lang muna natin tapusin ang part 1 from Quirino to dito po sa rock formation mga best friend. Road condition passable mga best friend. Ayan, kaya nakarating kami dito mga best friend. Okay, abangan nyo po yung part 2 mula dito sa rock formation naman hanggang Talavera, Nueva Ecija. When you ride with your pride, at sa Diyos lamang umasa at huwag sa maling akala. See you po in my next video.